kay Charles W. Colson tungkol po sa The Body, 1992, World Publishing Page. Publish po siya 1992 sa page 107. Ganito po ang pagkabanggit. Si John Calvin nakakita na ang pangunahing paraan ng dyablo ay ang kawalan ng pagkakaisa at ang division. Mga kapatid, gusto ng ating kaaway ay sirain ang gawain ng Panginoon. Karamihan sa mga iglesia dahil sa pag-iral ng sarili at pagpapagalingan, pagkakampi-kampi, naglalaho ang unity, pagkakaisa. At alam natin, kapag ganito kahantungan, talagang pag nawala ang unity, division talaga. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, ang buhay natin before, nabuhay tayo sa ating sarili at pagka makasarili dahil po sa pagiging makasalanan. Yan po ang totoo. Ngunit dahil sa kanyang salita, ang Panginoong Hesus, ang Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ay pinag-isa ang lahat ng mga hinirang, Hudyo at Gentiles. Ikaw, ako, tayong lahat. Bagamat sa ating pagkamakasarili at may pusong minsan nadadaya ng mga kawalang pagkakaisa, giniba po niya yung pagkakabahabahagi sa pamagitan ng kaisahan kay Kristo Jesus. Minsan nababanggit ko po, mga kapatid, iba-iba yung ating kultura, iba-iba yung probinsyang pinanggalingan natin, maaring hindi makakatulad ang kultura natin. Iba-iba yung ating kinalakihan at ang pinaka-ugat nito ay yung ating pagiging makasalanan. Pero ang mabuting balita, si Kristo bilang Diyos ay nagtungo dito bilang pag-abot sa kanyang mga tao. Ikaw, ako, tayong lahat at ang kanya pang tatawagin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. So mga kapatid, dito po sa binasa ng ating MC, ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung 1-4. Ang Pilipos po, Kabanata 1, ay may lubos na pasasalamat si Pablo sa tuwing aalalahanin ng iglesyang ito sa kanyang mga panalangin. Panalangin may kagalakan. Bakit po? Dahil sa kanilang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula una hanggang ngayon, noong panahon nila. At sa kabanatang Kabanata 1, ay pinakita rin ni Pablo sa iglesyang ito ang kahalagahan ng mabuhay ay si Kristo. Ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, nabubuhay para kay Kristo. Ang mabuhay para kay Kristo, hindi nangangahulugan na maginhawa lahat ang buhay. Maaaring mahirap o maaaring madali. Ngunit lahat ng bagay, alam natin, makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos kung ang mananampalataya ay nakasentro kay Jesus Christ. Binabalangkas ng Kabanata 2, mga kapatid, ang konseptong ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Anong pagpapakumbaba? Ito po ay pinakita ng ating tagapagligtas na say Diyos na bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, pinakita niya yung pagpapakababa. Ang kanyang pagpayag na sundin ang Diyos Ama, kahit ipinako, kahit magsakripisyo, kahit mahirapan, kahit magdusa. Pero alam natin, ang huling halimbawa na ipinapakita yung kanyang pagpako sa krus. At alam natin, kapag nabanggit ang krus ni Kristo, ano ang indication nito? Ito ay pagpapakita
ng halimbawa ng pagpapakumbaba bilang mga lingkod, pagpapakumbabang paglilingkod. Bilang kapalit ang kanyang pangalan, alam natin, binasa kanina, ang kapalit dito ay pinarangalan ng higit sa iba. Mga kapatid, ang mga tagubili ni Pablo tungkol kay Timoteo at Epaprodito ay bumubuo rin ng tulay sa Kabanata 3, kung saan ito po ay inihahambing ni Pablo ang mabuting mga taong ito sa mapanganib ng mga huwad na guro. So yung verse 1 to 4, ano ang gustong ipaunawa ni Pablo sa kanyang iglesia o sa atin? Siguro magandang pag-usapan natin, mga kapatid, ay ang the unity in the church. Pagkakaisa sa iglesia. Ang nais ko pong mensahe sa umagang ito, ang pagkakaisa ng magkakapatid sa pananampalataya ay bunga ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na giniba ang kawalang pagkakaisa. So mga kapatid, alam natin ang hangad ng Diyos sa kanyang katawan, church, ay unity. Ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso sa Kabanata 4. At dito sa taga-Pilipos, pinaunawa ni Pablo sa kanila ang tiyak na mga katotohanan na mayroon din sila. Mababasa natin yan sa verse 1 and 2. Pinaunawa din niya upang mapanatili ang unity at maiwasan ang salungatan sa isa't isa. Sa talatang 5 na hanggang 11, pinapakita dito ang ugat ng magandang halimbawa ng pagpapakumbaba ay si Kristo. Pagpapakumbaba na mahalagang kailangan upang mapanatili ang unity o pagkakaisa sa iglesia. Mga kapatid, dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito. The motivation for unity. Ang motibasyon o mag-uudyok para sa pagkakaisa. Pangalawa, the attitudes to maintain unity. Ang pag-uugali upang mapanatili ang pagkakaisa. The motivation for unity. And the word therefore or kaya nga pinapaunawa ni Pablo sa kanila at sa atin po, mga kapatid. Ang unang kabanata ay may kasamang pangaral na manindigan ng matatag sa isang espiritu na may isang isip na nagsusumikap ng sama-sama para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Bago dumating dito sa chapter 2. Chapter 1, verse 27, binanggit yun. Bakit po? Sa panahong iyon, may mga nangangaral ng Ebanghelyo na mali ang motibo ng puso. Bakit po? Sandali nating balikan yung verse 14 and yung verse 17. Ang sabi po sa chapter 1, ng verse 14, at karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. 15, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. 17, ngunit pinapangaral nung una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. So yun po. Kaya pagdating dito sa chapter 2, pinapakita ni Pablo na ito yung ating titingnan, yung motivation sa unity bilang mga mananampalataya. At makikita natin, nagpatuloy si Pablo sa panawagan para sa pagkakaisa na nagbibigay ng dahilan kung bakit dapat nating hangarin yung unity. Bakit po? Doon sa chapter 1 verse 28, mayroong outside attack. Saan nagmumula yun? Sa labas. Mga taong hindi Kristiyano ay sinusubukan tayong sakdan.
inside attack, mayroon din. Sinasaktan ng mga Kristiyano ang isa't isa, verse 3. So yun po, para maunawaan natin ang kahalagahan ng unity at kung paano ito mapapanatili, si Pablo po ay nangaral tungkol dito. Kung papansinin natin ang gamit na if or kung, ang ibig sabihin po nito, yung kung hindi nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Ibig sabihin po, tulad na binigay dito ay tinitiyak ang katotohanan isa sa kondisyon na. Pinapakita ni Pablo, kondisyon na, kalagayan na, kay Kristo. Hindi ibig sabihin na gagawin o mangyayari pa, kundi tinitiyak ang katunayan na nasa kalagayan na. So yung in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, katotohanan o kalagayan na ito sa mga mananampalataya, mga kapatid. Gusto kong basahin natin yung easy to read version. Gusto ko lang makita, isipin kung ano ang mayroon tayo kay Kristo. Ang kaaliwan ng kanyang pag-ibig, ang ating pakikibahagi sa kanyang espiritu, at ang awa at kabaitan na ipinakita niya sa atin. Maliwanag po dito sa verse 1a, kaya nga kung may anumang kasiglahan o consolation kay Kristo, at kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw ng habag, sinabi ni Pablo, verse 2, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon din ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayong pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So yung therefore or kaya nga sa Modern King James Version, American Standard Version, King James Version, nagpapahiwatig si Pablo ay, kumbaga, pinalalawak niya, nagpapalawak siya ng kanyang pangangaral, pagpapaabot sa mga kapatid sa Pilipos. Sa isang espiritu na may isang isip, hinihimok niya ang apat na nakaka-impluensyang motibo sa talatang ito, mga kapatid, na itinanim ang apat na tungkuling Kristiyano na naayon sa kanila. Na kayo ay magkaisa ng pag-iisip, na may isang pag-ibig, na may pagkakaisa ng isang pag-iisip. Apat na bagay po. Bago tayo dumako doon sa pangalawang main point. Apat na bagay ang mag-uudyok sa atin para sa unity in the body of Christ. Yung kaaliwan o kagalakan taglay natin kay Kristo. Binanggit po yon sa verse 1. Lapo kasi ako. Sabi po dito sa New King James Version, therefore, if there is any consolation in Christ, yun muna. Kung mayroon sa inyo ng anumang kaaliwan kay Kristo, ito po ay anumang kaaliwan kung saan si Kristo ang pinagmumulan. Siya po yung source ng ating kaaliwan. Hindi galing sa mundo, hindi sa ano pa mang bagay, kundi yung consolation ay mula kay Kristo. Na ito po ay humahantong o maghahatid sa mga mananampalataya sa naising aliwin. Saan naaliwin? Sa mga paghihirap na dinadala para kay Kristo. Alam nyo, mga kapatid, ang iglesia sa Macedonia, kabilang dito ang mga taga Pilipos, sila po ay may kapighatian, paghihirap. Sa kabila nito, kung babasahin yung 2 Corinthians chapter 8, sa senaryo dahil pinagkalooban sila ng biyaya ng Diyos, sila po ay nasa kapighatian, naghihirap, nagsasaper, pero sila po ay nakikiusap kina Pablo na kung pwedeng tumulong, magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan sa Jerusalem. Bakit nila nagawa yon? Una, binigay nila kay Kristo. Meaning, talagang kapag ikaw ay nakaugnay kay Kristo,
sila po ay mayroong kagalakan sa gitna ng kanilang suffering, maliwanag na talagang mayroon silang kaaliwan sa kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ni Pablo, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kumbaga ito ay status na ng mayroong relasyon kay Kristo. Ikaw, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mayroon kang kasiglahan sa Kanya. Bakit? Hindi dahil sa ginagawa, hindi dahil sa mayroon kang pinagkukunang iba, kundi mula kay Kristo. So mga kapatid, para kay Pablo, masasabing niya, ako ngayon ay inuusig at pinapahirapan sa aking mga pagsubok. Ito ay magbibigay sa akin ng pinakamataas na kaaliwan o kagalakan. Mamaya, babanggitin niya sa verse 2. So, sa mga mananampalataya mga kapatid, upang malaman na kayo ay kumilos bilang mga Kristiyano sa kabila ng maraming paghihirap sa buhay. Ano man yung ating pinagdadanan ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, ang tanong, may kaaliwan ba tayo kay Kristo? May galak ka ba kay Kristo? Yun po eh. Pero kung talagang tayo ay merong tunay, kaya nga ang sabi, binanggit natin, hindi nangangahulugan nag-aalilangan, kaya ginamit niya yung kung, yung if. So mga kapatid, ito ay status na kung ikaw ay may relasyon kay Kristo. Ang punto natin, sabi nga niya, bago yung point natin, sa English Standard Version po, encouragement in Christ. Tumutukoy sa pinalalakas tayo sa sarili nating relasyon kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo na. Wala na tayo sa mundong dating lifestyle ng buhay natin. Na tayo kumukuha ng kagalakan, kaaliwan sa mga makabundong gawain, di ba? Pero kakaiba na ngayon. Tayo po ay na kay Kristo na, kaya mayroon tayong kaaliwan kay Kristo. Ang point natin, ang bagong relasyon kay Kristo, nagbabago ng lahat tungkol sa buhay at ang taglay nito ay kaaliwan o kagalakan kahit anumang sitwasyon sa buhay. Kaya ang challenge ko po mga kapatid, unang kaaliwan kay Kristo ay ang ating kaligtasan. Joy of salvation. Blessing of salvation. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Na ang ating Ama ay ang makapangyarihang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Pinawalang sala tayo. Tumanggap tayo ng banal na Espiritu. Bahagi tayo ng iglesia, katawan ni Kristo. Kaya nga, kung ano man ang inyong naranasan ngayon, aaliwin ka o aaliwin tayo ng Panginoon. Bakit po? Because He is a God of comfort. 2 Corinthians chapter 1 verse 1b, Diyos ang lahat ng kaaliwan. Pangalawa, binanggit po dito, if any comfort of love, ang comfort na natagpuan sa pag-ibig. Kung mayroong anumang kaaliwan, ito po ay umaagos o dumadaloy mula sa pag-ibig. Kumbaga ito po ay pagdadagdag ng aliw kay Kristo, na nakaugnay kay Kristo. Comfort of love, kaaliwan ng pag-ibig. Ito po ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng malaking kaaliwan sa atin. Ay dapat tayong magalak mga kapatid. Ang totoo, hindi tayo kaibig-ibig sa Diyos. Dahil tayo ay marumi. Pero dahil kay Kristo na nakaugnay tayo sa Kanya, may kaaliwan tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sabi po ni Burns, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang hanggan at hindi nagbabago, tiyak na nakaaaliw. Sinabi po niya. So mga kapatid, ang pagkakaroon ng natanggap na pag-ibig ng Diyos sa ating buhay ay dapat po nating makita ang kailangan upang huwag iangat ang ating sarili.
yung pagkamakasarili, mga pagtatalo sa paggamit ng ating mga salita na hindi tama sa halip na kapagpapalakas at nagbibigay biyaya sa iba. Binanggit yan ni Pablo, I think sa Colossus. Hindi ako nagkakamali, chapter 2, verse 6. Naway ang inyong mga salita ay may biyaya. So alam natin, tayo nga po ay makasalanan. Pero sana makita natin yung laman ng Ebanghelyo na sabi sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Tinupos tayo. So ang love na ito ng Diyos ang nagturo sa atin upang mahalin natin ang mga kapatid sa Panginoon. Hindi tayo marunong umibig. Ang totoo, ang minamahal natin nung tayo hindi pa Kristiyano ay yung malapit sa atin, yung ating mga mahal sa buhay. But now in Christ, lahat na mananampalataya. Natuto tayong umibig dahil una tayong inibig ng Diyos. At binanggit din po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, kayo mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y mag-iibigan sa isa't isa. Yun ang unang utos. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sabi sa John 13, verse 34 to 35. Yung 35, identification ng isang disipulo ay ang pag-iibigan sa isa't isa. Ang point, ang susi sa pagkakaisa at pananatili nito ay love. Di ba kinakanta natin, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Tama. Kasi siya ang pinagmulan ng pag-ibig. Kaya mayroong kaaliwan sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Agustin, ang mahalaga, unity. Ang mga hindi kailangan, kalayaan dapat. Sa lahat ng bagay ay ang pag-ibig. Sinabi niya. Kaya ang challenge ko po, mga kapatid, ang pinagmulan ng pag-ibig ay ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya mamumuhay tayo sa pag-ibig. Pangatlo, fellowship of the Spirit. Sabi po dito, if any fellowship of the Spirit. Sabi sa verse 1, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit. Ang Spirit dyan ay Holy Spirit, capital S. So, kung anumang pagsasama bilang Kristiyano, dumadaloy po ito saan? Sa pagkakaugnay sa Espiritu. Church, pinananahanan ng Holy Spirit. We are the temple of God. Ito po ay tulad sa literal na ibig sabihin ng mga pagano ay yung mga nasa isang nayon at umiinom sa isang bukal. Parang bukal ng tubig. Ganong kalaki ang pagkakaisa ng pagsasama na umiinom ng parehong espiritu. Tayo lahat ay pinainom sa isang espiritu. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 at saka 13, doon binanggit, pinainom tayo sa isang espiritu. Ang ideya dito, mga kapatid, ang mga Kristiyano, mayroon pong pakikibahagi saan? Sa mga impluensya ng banal na espiritu, dahil ang lahat kay Kristo, ang Espiritu Santo ay nananahan, gaya ng binanggit ko kanina. Dahil unity of the church ang ating pinag-uusapan. We are the temple of God. Sa kanyang Espiritu. 1 Corinthians 3:16, verse 17. Ang sino man magwasak sa templo ng God, wawasakin din. Kaya ang pagkakaisa ng magkakapatid sa Panginoon ay influence ng the Holy Spirit. Kung individual pinananahanan ng banal na Espiritu, ikaw, ako, tayong lahat,
at sa mga tatawagin pa ng Panginoon, nandun po ang unity. Ano ang resulta ng isang taong ang buhay ay na sa pakikisama ng banal na Espiritu? Galatia, alam natin yan. Galatia chapter 5, verse 22 to 26. Sandali nga natin silipin. Matagal pa naman ang hapon. Ang sabi po dito, bunga ng Espiritu, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Take note yung 24. At pinako sa krus ng mga na kay Kristo ang laman kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumalakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. So yun po. Ang point, ang isa sa pakikisama sa Espiritu ay tiyak na susunod sa naisin ng Diyos at gagawin ang lahat upang makabuo ng unity. Susunod tayo sa nais ng banal na Espiritu. At sabi sa Ephesians chapter 4, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Diba? Kaya ang challenge ko po, lahat ng mananampalataya, susunod lamang sa kalakaran ng unity. Pagkakaisa sa church. Hindi siya maaaring hindi makiisa. Bakit po? Kung ikaw ay totoong mananampalataya, pinananahanan ka ng banal na Espiritu. Kaya susunod ka sa kalakaran ng pagkakaisa. Pang-apat, pagmamahal at awa na maaari nating tamasahin. Ang sabi po dito sa uli, verse 1, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy. So, kung ang anumang magiliw na damdamin at mga awa, compassion, pagdadagdag ito ng fellowship with the Holy Spirit. Lahat ng nakay Kristo, minahal ng Diyos, alam natin yan. Impluensya siya ng banal na Espiritu. Kumbaga, ito po ay ibabalabal ang pagkagiliw at habag sa mga kapatid. Ipapakita natin. Sigurado ito mga kapatid, ang pusong may pagkagiliw at habag, mayroon talagang pagkakaisa. Ang pagkagiliw at habag ay tutulong sa atin upang hindi pansinin ang pagbagsak ng iba. Kapalit nito, prayer. Ipanalangin natin, lahat naman tayo mahina, nagkakamali. Ang sabi ni Matthew Henry, kung inaasahan ninyo ang pakinabang ng mga habag ng Diyos sa inyong sarili, maging mahabagin kayo sa isa't isa. Yung principle ng forgiveness, bago ka patawarin ng Diyos, patawarin mo muna yung iba. Di ba? At bago ka maghandog sa Diyos, kung may naalala kang hindi tama sa puso, sa bawat isa, iwan mo muna yung handog. Saka ka bumalik sa Diyos. Kasi hindi pwede sa Diyos na may lamang ka sa puso. Hindi pwede yun, mga kapatid. Ang point natin, ang kinahabagan ng Diyos, magbubunga ng kahabagan sa iba. Ang implikasyon po nito, mga kapatid, ang pusong may pagkagiliw at kahabagan, lilikha po ng unity in the body of Christ sa church. Pansinin niyo yung verse 2. Ito yung gustong idindin ni Paul sa mga taga-Pilipos. Fulfill my joy. Bakit po? Si Pablo ay nakabilanggo, nakapangaw ang kanyang mga paa. Sa chapter 4, magalakay sa Panginoon. Inuulit ko, magalakay sa Panginoon. Ay parang ang hirap nakabilanggo.
Pero dito, ini-emphasize ni Pablo, fulfill my joy. Sige nga po, o sige, kung ikaw may naranasan ngayon bigat na problema, consider na ikaw ay nakabilanggo sa problema, pero ikaw ay nakaugnay kay Christ, nananahan sa iyong banal na Espiritu, kinukomfort ka ng love ng Diyos. So, ma-fulfill mo yung joy na yon. Like Paul. Ito po ay nagsasalita ng isang personal na kahilingan. Kumbaga sinasabi sa iglesia ng Pilipo, sa atin din po. Bahagi ng dahilan kung bakit nais ni Pablo na sundin ang mga taga-Pilipos, ang kanyang salita ay dapat nilang malaman. Kumbaga, nagpapasya si Pablo o nagtatatag si Apostol Pablo sa kanilang iglesia. Kumbaga sabi niya, ang kalagayan na kay Kristo, so yung love, comfort of love, fellowship with the Spirit, affection and mercy, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Bakit po? Ganon din ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Di ba, naalala nyo yung sinisiris natin sa 1 Peter, yung tinanggap nating pananampalataya, ay tinanggap din ng mga apostol. Dito naman si Pablo, yung kanyang kaugnayan kay Kristo sa likod na at siya'y nagsasabi sa bilangguan, siya po ay sinasabi niya sa taga-Pilipo, sinasabi niya, fulfill my joy. Kasi ganun din ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Nang dahil kay Kristo, sa pag-ibig, pakikisama ng banal na Espiritu at pagmamahal at habag, ito po yung magmomotivate. Yun po yung nagmotivate kay Pablo. Kasi siya nagbanggit nito eh. Tama lang siya magsabi nito. Kasi naranasan, kaya sabi nga sa verse 2, fulfill my joy. Kaya ang challenge ko po mga kapatid, lahat ng ating nabanggit na 4 na bagay ay nasa atin na po bilang mga mananampalataya. Kalagayan na ito po ang katotohanan dahil tayo po ay nakay Kristo. Ang naging susi po nito ay ang ebanghelyo na tumawag sa atin. Pinag-isa tayo kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, it's about time makilala mo si Kristo. Kilalanin mo siya na siya yung ating tagapagligtas. Iyan tagapagligtas mo. Siya yung ebanghelyo. Siya yung nabayubay sa krus. Siya yung namatay at muling nabuhay. Gaya ng binabanggit dito sa mga talata, bagamat siya Diyos, hinubad niya yung pagka-Diyos, siya yung nagkatawang tao. Ano ang layunin? Namuhay na isang alipin. Ano ang purpose? Para abutin ang kanyang mga tao. Kung ikaw na nandito, na mayroon akong kinakausap, na wala pa sa Panginoon, ito yung oras. Dumulog ka sa Panginoon. Hingin mo ang kanyang awa, kahabagan ka. Kasi yung pinag-uusapan natin, hindi mo maintindihan. Maaring ang iyong inaasahang kaaliwan, kagalakan, ay doon ka nagtitiwala sa mga bagay na mula sa mundo. Pero kakaiba. Kumbaga, hindi natin kayang ipaliwanag ng malalim yung joy, yung kaaliwan na mararanasan kapag nakilala mo si Kristo. Pangalawa po, bibilisan ko na po, mahaba na po yata. Okay. Ang pag-uugali upang manatili ang pagkakaisa. Isa po sa sumisira sa magandang samahan o pagkasira ay ang hindi magandang pag-uugali. Ang kontrast naman nito ay ang magandang ugali. Kung paano natin ito unawain sa talata, sabi po sa verse 2 o verse sabi po sa verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaliksa o pagmamataas. So,
Iwasan ang pagkakampi-kampi. Isa sa lumilika ng hindi maganda sa iglesia ay ang pagkakampi-kampi. May tatlong negative with regards in relation to others. Yung strife, alitan. Ang pinakamatindi at marahas, ang salita ay nangangahulugan ng isang divisive spirit. Kumbaga yung spirito ng paghahati-hati. Ang pag-aaway ay napakalaking damage nito sa anumang grupo. Isa sa nakalulungkot kapag ito ay nangyari sa iglesia. Yung binasa kanina sa ating scripture reading, ang ganyang yung pagmamataasan, pagkakabahagi, ang ganyang, ito po ay salungat sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Psalms 133:1, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Yung pagpapalalo po, ang panganib ng pagmamataas ay mabilis itong umusbong sa alitan at masamang kalooban. Ay binanggit yan sa chapter 3, 3 John 9, wala naman chapter yon. Tingnan nga natin sandali yun, na hindi talaga tinanggap. Sumulat doon si Apostol John sa iglesia na hindi tinanggap ni Diotrephes yata yun. Tingnan nga natin sandali. 3 John. Sabi po, verse 9, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, ngunit hindi kami tinanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. So, mga kapatid, pagpapalalo, kinamumuhian ng Diyos ang pagmamataas. Alam natin yan. Proverbs 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, at ang pagmamataas ng espiritu ay nauna sa pagbagsak. Maliwanag yan. Proverbs 29:23, ang kapalaluan ng isang tao ay magpapababa sa kanya, ngunit itataguyod ng karangalan ang mapagpakumbaba sa espiritu. Sunod, sarili. Sabi po sa verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. So maliwanag po yun. Verse 4a, tumingin upang isalang-alang ng maayos. Ano yun? Yung attention at pag-aalala sa kanyang sarili. Ang ila'y lubos na nag-aalala sa kanilang sariling mga interes. Wala doon sa iba. Wala sa lubyong iba. Ang mapaghanap at mapagplano para sa kanyang sariling pakinabang, masasabi natin ito ay makasalanan. Ito ang isang kasalanan na tanging may pananagutan sa pagbubuo ng paghihirap at pagkakabahabahagi sa pamilya ng Diyos. Sarili ang iniisip. Mga kapatid, alam natin, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging alagad, tanggihan mo ang iyong sarili. Sumunod ka sa akin. Ang sabi ng Biblia, mamatay ka para kay Kristo. Si Pablo, alam natin, napakataas ng kanyang credential. Pero inari niyang kalugihan ng lahat. Bakit? Kapalit ng makilala si Kristo. Ang buhay Kristiyano, hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Mamatay tayo sa ating sarili. Sarili ang ugat ng dalawang problemang nabanggit sa itaas. Alitan. Walang kabuluhan na pagtatalo. Ang punto, ang pagiging makasarili ay salungat sa layunin ng Ebanghelyo. Gusto kong balikan yung Filipos chapter 1 verse 27. Ang sabi po dito, matapos ipaliwanag yung mga unang talata, sabi niya, ang inyo lamang, take note ha, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo
na kahit ako ay dumating at kayo ay makita o wala man sa harapan ninyo at mabalitaan kung ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y manindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisika para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Yun po. Binanggit ko kanina ang nag-ugnay sa atin. Hindi ko kayo kamag-anak. Ako, Batanggenyo. Pero naging malapit tayo sa isa't isa. Bakit? Dahil sa Gospel of Christ. Di ba? Ang dami kong magulang, ang dami kong tatay, ang dami kong mga kapatid. Di ba napakaganda noon? Ang challenge ko po, ang buhay na kay Kristo, mabubuhay para sa Panginoon na tinatanggihan ng sarili. Ang buhay Kristiyano po, nakatingin na tayo sa interes ng iba. Pangalawa po, magkaroon ng kababaan ng pag-iisip ang bawat isa. Sabi po sa 3B, balikan natin yung 3. Sabi po, huwag ninyong gawin ang anumang pagpapaligsahan, pagmamataas, kundi kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Di ba? Ang ganda. Iyon ang gustong iparating ni Pablo eh. Ang tunay na pagpapakumbaba ay tutugon at lilika ng pagkakaisa. Ang tunay na kababaang loob ay nangangahulugan na ang mga mata ng isa ay, kumbaga, nakatalikod na sa sarili, nakatutok na sa iba. Kumbaga, uunahin mo yung iba bago ang iyong sarili. Pangatlo, magandang pagpapakita sa iba, lilikha ng pagkakaisa. Sabi sa 4B, huwag tingnan ng bawat isa ang kanyang sariling kapakanan. Ito yung sumakita, kundi ang kapakanan ng iba. Kapakanan ng iba ang ating titingnan. Magtanim ka ng kabutihan sa iba, mag-aani ka ng kabutihan mula sa iba. Hindi po na nababago ang prinsipyo ng Biblia. Kung anong tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Magkaroon ng malasakit sa kapakanan ng iba. Ang ating pakikitungo sa iba, pinapakita natin ang ating saloobin kay Kristo. Bakit po? Sabi po sa Matthew 25 chapter 25 verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, na ito ay ginawa ninyo sa akin, di ba? Lahat ng gagawin natin, kaya yung sabi ko ng mga karaang pangangaral, di ba, lahat ng iyong gagawin, kumakain ka man, umiinom ka man, ay gawin mo para sa Panginoon. Kung meron kang mga amo sa pagtatrabaho mo, may Panginoon ka, gawin mo para sa Panginoon. Ganun din. Lahat ng gagawin natin sa ating kapwa, lalo na sa mga mananampalataya, ginagawa natin yon sa Panginoon. Bakit? Nakaugnay tayo kay Kristo. Siya ang sentro ng ating buhay, mga kapatid. Ang sabi ng Galatia 6:10, kaya't habang tayo ay may panahon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa sambahayan ng pananampalataya. Sa mga kapatid, hindi nineglect ang lahat ng tao. Punto natin, ang lunas sa mga kaguluhan sa gitna ng mga tao ng Diyos ay ang higit na pagmamalasakit sa kapakanan ng iba kaysa mga bagay ng ating sariling buhay. Mga kapatid, ang church, tinubos ng dugo ni Kristo. Kailangang pangalagaan, kailangang ipadama ang pagmamalasakit sa isa't isa.
Tandaan natin, ang dakilang titingnan natin ay ang pagpapakababa ng ating Panginoong Hesus. Verse 5, ang sabi sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, etc. Na bagamat siya'y Diyos, hinubad niya yung pagka-Diyos. Si Kristo ang modelo natin sa humility. Kapag mayroong humility, masusolve ang lahat. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sabi ni A.W. Tozer, unity in the body of Christ. Naisip mo na ba na ang isang daang piano na lahat ay nakatutok sa parehong tinidor na may automatikong nakatutok sa isa't isa? Sila ay nakakaisa sa pamagitan ng pagiging nakatutok. Hindi sa isa't isa, kundi isa sa pamantayan kung saan ang bawat isa ay dapat na isang yumukod. Kaya't ang isang daang mananamba nagpupulong ng sama-sama, ang bawat isa ay tumitingin kay Kristo, ay nasa puso, mas malapit sa isa kaysa maaring nilang maging malay, o kung saan sila ay maging unity conscious at ibaling ang kanilang mga mata sa Diyos upang magsikap para sa mas malapit na pakikisama o closer fellowship. Yun po. Tumingin tayo kay Kristo. Kasi siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Siya nga nagdusa Nagdusa sa kahiyan. Pero tinis niya yon. Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magtatapos nito. Mga kapatid, magbigay encouragement para sa iba habang ikaw, ako, tayong lahat, hinihikayat sa pamagitan ni Kristo. Nais ni Kristo, ang prayer ay unity. Sabi po sa John 17:21-23, basahin ko po sa inyo, upang silang lahat ay maging isa, kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin, at ako ay nasa iyo, upang sila man ay maging isa sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin, at ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo ay iisa, ako ay nasa kanila, at ikaw ay nasa akin, upang sila ay maging ganap na isa, at upang malaman ng sanlibutan na iyong nagsugo sa akin, at inibig mo sila gaya ng pag-ibig mo sa akin. Di ba? Yun ang kalagayan natin. Kaya tama si Pablo, kondisyon na lahat ng nakay Kristo. Mayroon ka ng kasiglahan, kaaliwan. May comfort ka na ng love. Mayroon ka ng fellowship with the Holy Spirit. Mayroon ka ng kahabagan. Mayroon ka ng kaawaan. Kaya ang comfort na mahanap mo o ako, nating lahat, sa pag-ibig ng Diyos ay dapat ibigay sa iba. Mag-aliw din tayo sa iba na may kalungkutan sa buhay. Pagsikapang upang hanapin ang pagkakaisa at pagkakatugma na ugnay natin sa banal na Espiritu. Magkaroon tayo ng patuloy na maayos na ugnayan sa isa't isa bilang pinagtagpo ng isang tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo, na siyang ebanghelyo na nabayubay sa krus, nagsakripisyo sa kapakanan. Ang isyo dito ay buhay. Hindi yung damdamin mo, hindi yung nararanasan mo ngayon. Ang isyo dito ay buhay. Kapahamakan sa impyerno, kapalit ng buhay na walang hanggan. Tumingin tayo kay Kristo sa kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong mga salita, sa pagpapaunawa niyo sa amin. Bilang kami po ay nakaugnay sa inyo, na naranasan namin ang dakilang pag-ibig na pinatunayan ninyo sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang pag-aalay sa krus ng Kalbaryo.
at sa pananahan ng banal na Espiritu, magbunga sa amin ang kababaang loob, kahinahunan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Ito ay mag-reflect. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy niyo kami ang mensahe na inyong salita ngayong umaga. Sa iyo po ang papuri at karangalan. Mataas na kalwalhatian ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.